Hindi na itago ni Justice Secretary Laila De Lima ang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang illegal ang Truth Commission. Sabi ni De Lima, halatang-halata na ngayon kung sino ang may hawak sa kataas-taasang hukuman ng bansa. Ito ang report ni Andrea Bautista. Simple lang ang reaksyon ni Justice Secretary Laila De Lima sa pagbasura ng Korte Suprema sa Executive Order No. 1 na bumubuo sa Truth Commission. Na politika daw ito. Halata naman daw na may kinikilingan ang Korte ngayon, lalo pat sunod-sunod ang mga pagharang nito sa mga kautosang bumubusisi sana sa mga aligasyon ng katiwalian noong Administrasyong Arroyo. Sa 15 maestrado ng Korte Suprema, 5 lang ang sumang-ayon sa legalidad ng Truth Commission. Ang 10 Arroyo appointees kinontra ito. Kaya naman may basehan na raw para sabihin na nag-uumpisa ng gumana ang mga galamay ni Arroyo. Pero si Chief Justice dedma lang. Yung spokesman na lang ang tanongin nila. Will not give us statement. Pinanindigan ng punong maestrado ang napagkasunduan ng Korte. I said read it and then you will see whether it's political or not. May 15 araw ang kampo ni Pangulong Aquino para umapela sa desisyon ng Korte. Ang Equal Protection Clause ang isa sa mga basehan na ginamit ng Supreme Court Justices para sa pagbasura ng Truth Commission. Sa ilalim ng batas na ito, sinasabi na hindi daw dapat pinupuntirya ang isang tao o administrasyon sa isang investigasyon. Pero para kay De Lima, ang Equal Protection Clause sa ilalim ng batas ay dapat para sa kapakanan ng nakararami at hindi sa iisang tao lamang. Pero lumalabas daw na mas labag pa sa batas ang desisyon ng Korte Suprema dahil pinoproteksyonan pa nito ang iisang tao. Andrea Bautista, News 5.